Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ipinakita na po ng NBC ang kanilang mga dekalibreng analyst para sa kanilang kumpanya, si Tracy McGrady, Grant Hill, Reggie Miller, Vince Carter, Carmelo Anthony at Jamal Crawford. Sa mga baguhan lang dyan sa NBA, itong NBC mga idol ay ang kauna-unahang nagpalabas ng mga laban sa NBA simula 1954 hanggang 1962. Nakasecure ulit sila ng panibagong deal noong 1990 hanggang 2002. 4-year deal sa presyong $600 million. Samantalang ito'y na-extend naman sa 4 pa na taon sa presyong $750 million. Ngayon lang po sila nakabalik sa NBA sa mahabang panahong pagpapahinga. Noong 2024, sila'y pumirma po ng nasa 11-year deal agreement at bilyon ang pinag-uusapan dito. Ngayon gamit ang mga analyst na ito at hindi basta-bastang mga pangalan nito. Ito ay mga legendary sa basketball. Ito ay magbibigay pa ng mas malalim na usapin pag-analisa sa mga laban sa NBA. At dahil nga hindi basta-basta itong kanilang mga analyst ay paniguradong ito ay makakahakot din po ng viewership para sa kanila. Atin na pong napag-usapan ang tandem ni Stephen Curry and Al Horford. Sa ngayon naman, ang tandem naman ni Horford kay Draymond Green. Sa ngayon, pareho silang matatalino. Bagamat magkaiba ang kanilang skill set, pero maganda yan sapagkat hindi sila magkakaroon ng conflict sa kanilang trabaho. Hindi traditional na big man itong si Al Horford. Marami siyang magagawa. Samantalang si Draymond Green ay isang elite na defender, playmaker. Samantalang si Horford ay veterano, yung pagiging leader niya, rim protection. Dahil sa maraming magagawa itong sina Draymond Green and Al Horford ay magbibigay po ito ng maraming option kay Coach Steve Kerr sa anumang lineup na kanyang bubuin. Siyempre, nandyan pa sina Jimmy Butler and Stephen Curry, Buddy Hield. Silang lahat ay magbibigay po ng maraming espasyo para sa kanilang mga kasama at siyak na maraming open shot ang kanilang mga teammates. Bagamat malaking kwestiyon ang kanilang edad, si Horford 38 samantalang si Draymond Green 34. Subalit hindi pa rin naman po sila nagpapakita ng anumang kahinaan at magaling pa naman sila. So matotal wala silang magiging problema sa kanilang chemistry sapagkat magkaiba ang kanilang skill set na maibibigay para sa Warriors. Sa kabilang banda naman, kumpirmado na itong si Kevin Love ay hindi maglalaro kasamang Utah Jazz. Sa ngayon nga ay marami pa ring mga rumors patungkol sa pagiging trade candidate niya o posibleng maging buyout candidate sapagkat hindi pa naman siya talaga nawawala sa Utah Jazz. Naging parte siya ng Norman Powell and John Collins trade. Wala pang eksaktong team sa ngayon na siyang nagpapakita ng interest sa kanya. Ang lumilitaw lamang sa ngayon ay ang Denver Nuggets kung saan nangangailangan sila ng depth sa kanilang forward rotation. Masyado pa kasing mga bata ang kanilang mga players. Sa pangkabuuan, kahit na hindi man siya maitrade pa, ay hindi pa rin po siya maglalaro para sa Utah Jazz sa pagsisimula ng bagong NBA season.